Ang makapulot ng isang baryang piso o papel na pera ay kadalasang kakaibang bagay. Pero ang aksidenteng makatagpo ng mga nakatagong kayamanan at sinuon ng artifact, yung talaga ang pinakamalupit. May ilang mga maswerteng tao na nakadiskubre ng mga lumang kayamanan mula pa sa Austria. Merong ding nakahukay ng mga buto ng dinosaur na milyong taon na ang tanda. At ang ilan sa mga pambihirang tuklas na ito ay maaaring magpayaman sa mga nakakita. Pero ang iba, medyo nakakakilabot at nakakatakot. Sa ngayong araw, sisilipin natin ang ilang mga kwento ng mga taong biglang nakatagpo ng ilan sa mga pinakabihirang bagay sa mundo. Mga tuklas na talagang hindi nila inaasahan. Pero bago tayo magsimula, ano ang pinakamalupit na bagay na napulot o na-discover nyo nang hindi inaasahan? Ibahagi mo naman sa comment section. Pero bago natin simulan yan, kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Number 15, Pliosaur Bone. Imagine mo na lang naghuhukay ka sa likod ng bahay nyo, tapos bigla kang may madidiscovering napakahalagang bahagi ng kasaysayan. Iyan mismo ang nangyari kay Jan Lambert mula sa supok. Habang inaayos niya ang bakod ng kanyang bakuran, napansin niya ang isang napakalaking buto sa dulong bahagi ng lupa. Siyempre nanaig ang curiosity kaya nilapitan niya ito. Pero sa halip na agad tumawag ng eksperto, inilagay niya ang buto sa kanyang shed. Kung tutusin, sino nga ba ang agad mag-iisip ng dinosaur fossil yun? Lumipas ang ilang taon bago niya naisipang dali ng kakaibang bagay sa Ipage Museum. Doon kinumpirma ng mga eksperto na hindi ito basta-bastang buto. Isa itong fossil na may napakalaking kahalagaang pangkasaysayan. Laking gulat ng mga eksperto nang malamang hindi man lang naghinala si Jan na maaaring galing ito sa creature na nabuhay mahigit 250 million years na ang nakakalipas. Ang mas nakakagulat pa, ayon sa mga pag-aaral, ang mga plesiosaur ay karaniwang namuhay sa mga karagatang nakapalibot sa Africa, Australia at China at hindi ito sa Great Britain. Kaya paano nga ba napunta ang fossil na ito sa hardin ni Lambert? Posibleng ito ay inanod ng mga glacier mula sa ilagang dagat noong sinaunang panahon. O baka naman may mga collector na nagdala nito roon at tuluyang nakalimutan. Ang mga plesiosaur ay mga extinct marine reptile na nabuhay noong Jurassic at Cretaceous eras. Para silang dambuhalang buhaya, maiksi ang leeg, napakalaki ng ulo, at mayroong malakas na panga na kayang durugin ng biktima. Sila ay mga carnivore at maaaring umabot sa 4 hanggang 15 metro ang haba. Walang duda na ang T-Rex ay matagal nang wala sa mundong ito. Pero may ilang cryptozoologists ang naniniwalang maaaring may natitirang mga sinuunang creature na patuloy na lumalangoy sa malalalim at madidilim na bahagi ng karagatan. Kung totoo man o hindi, isang bagay lamang talaga ang sigurado. Ang pagkakadiskubre ng butong yun sa isang ordinaryong bakuran ay tunay na kakaiba. Number 14, A Hand of Gold. Narinig mo na ba ang tungkol sa Midas Touch? Yung lahat ng mahawakan mo ay nagiging ginto? Parang ganoon ang nangyari pero mas totoo at mas talagang kakaiba. Si Kevin Nealon ay isang Australian na noon ay nakatira sa isang bus kasama ang kanyang asawa at 4 na anak. Nag-iikot sila sa Australia bilang bahagi ng isang simpleng paglalakbay at adventure ng pamilya. Subalit nagbago ang lahat ng ma-injure ni Kevin ng kanyang likod habang nasa biyahe. Habang nagpapagaling, pinayuhan siya ng doktor na subukang mag-metal detecting bilang exercise para lumakas ang kanyang likod. At doon na nagsimula ang hindi niya inaasahang kapalaran. Noong 1980, habang siya ay nagme-metal detect sa Kingower State Forest sa southeastern Australia, biglang nagingay ng todo ang kanyang metal detector. Nagukay siya ng halos isang talampakan pababa at nakita ang dulo ng isang gold nugget. Akala niya ito ay 50 ounce lamang, pero habang patuloy siyang nagukay, lalo pa itong lumalaki. Mahigit 2 oras ang kanyang ginugol sa paggukay hanggang tuluyan niyang mahango ang buong piraso. Isang hugis kamay na tipak ng ginto na tumitimbang ng halos 30 kilo. Isa ito sa mga pinakamalalaking gold nugget na natagpuan gamit ang metal detector na kalaunan ay tinatawag na hand of fate. Ibinenta ng pamilya Hiller ang pambihirang tuklas sa Gold Nugget Casino sa Las Vegas sa halagang $1 million. At dahil dito, nakabili sila ng bahay sa Perth, bagong kotse, bakasyon sa Holland at marami pang iba. Sa pag-asang masundan ng swerte, nag-claim pa sila ng gold mining site sa parehong lugar at nilinis ito gamit ang bulldozer. Sa kasamaang palad, hindi na sila yumaman pero may ilang maliliit na nugget silang nakuha. Mga 20 gramo bawat isa pero wala nang kasing laki ng una. Mukhang minsan ka lang talaga tatamaan ng ganitong klase ng ginto. Number 13, The Declaration of Independence in a Flea Market. Noong 1989, isang maswerteng kolektor ang bumili ng isang lumang painting sa isang flea market sa Pennsylvania sa halagang $4 at ang habol lang niya talaga rito ay ang frame. Subalit nang subukan niyang tanggalin ang artwork mula sa frame, merong siyang napansin na kakaiba sa loob. Sa pagitan ng canvas at kahoy na frame, may nakasingit na isang lumang dokumento. At hindi ito basta-bastang papel. Natuklasan niyang isa pala itong unang pag-imprenta
ng US Declaration of Independence, isa sa mga pinakaimportanteng dokumento sa kasaysayan ng Amerika. Ang halagang $4 ay biglang naging kayamanang nagkakahalaga ng halos $1 million. Imagine mo yun, pumunta ka lamang sa flea market para bumili ng murang frame, tapos uuwi kang may hawak ng isang piraso ng kasaysayan na kayang magpabago ng buhay mo. Talagang mayroong mga pagkakataon na ang pinakamalaking kayamanan ay nagtatago sa pinakaordinaryong lugar. Number 12. Whale vomit. Ang bagay na ito ay tila nakakadiring makita sa dalampasigan. Pero paano kung sabihin naming milyon talaga ang halaga nito? Si Jamrus Tiashat, isang 55 years old na mangingisda, ay kumikita lamang ng humigit kumulang $13 kada araw at halos kapo sa buhay. Noong unang bahagi ng 2019, habang siya ay naglalakad sa tabing dagat, napansin niya ang isang bagay na dilaw na bukol na parang wax. Sa una, hindi siya sigurado kung ano ang bagay na ito. Pero may hinala siyang baka ito ay ambergris, isang bihirang sangkap na nabubuo sa tiyan ng sperm whale. Ang ambergris ay ginagamit sa industriya ng pabango dahil kahit kaunting dami lang nito ay kayang magpatagal ng amoy ng isang fragrance, at ang nahanap niya ay talagang isang malaking tipak. Parang lumulutang na ginto para sa perfume industry. Itinago muna ni Jamrus ang bukol sa kanyang shed at nagpatuloy sa normal na buhay. Halos 1 year ang lumipas bago niya tuluyang gustong malaman ang totoo. Siya ay nakipag-ugnayan sa provincial governor na nagdala ng eksperto sa kanyang bahay. Ang resulta, ang substance na ito ay napatunayang hindi bababa sa 80% purong ambergris na mayroong tinatayang halaga na nasa halos $320,000. Minsan talaga ang swerte ay matatagpuan sa pinakamalupit na paraan. Number 11. Jeep found diving underwater. Kung mahilig ka sa dagat, ang tubig ng Andaman Sea ay parang isang kahon ng kayamanan. Mula sa malinaw na asul na tubig, makabakawan, hanggang sa makukulay na lamang dagat, talagang paraiso ito para sa mga diver. Ang isa sa mga pinakamalupit na natuklasan sa ilalim ng dagat ay ang isang jeep na nakalubog malapit sa baybay ng Havelock Island. Ang jeep na ito ay tila matagal lang nasa ilalim ng tubig, napapalibutan ng mga korales at ginawang tira ng maliliit na isda at iba pang sea creatures. Para itong eksena mula sa World War II na tila naiwan sa ilalim ng karagatan at kinalimutan ng panahon. Sa ngayon, imbes na tumakbo sa kalsada, ang jeep na ito ay naging bahagi ng mga buhay sa dagat, isang tahimik na alaala ng nakaraan na unti-unting natabunan ng kalikasan. Number 10. The Churchill Collection. Ang isa sa mga pinakasikat na Briton na ika-20 siglo ay walang iba kundi si Winston Churchill, ang punong ministro na tumulong mamuno sa Allied Forces tungo sa tagumpay ng World War II. Kaya imagine mong mayroong kang pag-aari na tapat na suot niya, kahon ng kanyang mga tabako, o kahit panyo na ginamit niya, malamang ito ay ingatan mo habang buhay. Pero tila mayroong isang tao na hindi ganoon ang ginawa. Noong 2019, mayroong mga koleksyon ng mga personal na gamit ni Churchill ang basta na lamang itinapon. At mabuti na lang at mayroong nakapansin. No-authenticate ng mga appraiser ang koleksyon dahil lumigit kumulang 200 liyam ang nakaimbak kasama ng top hat at mga tabako. Hindi si Churchill ang sumulat ng mga liyam kundi ang kanyang kusinera. Araw-araw daw itong sumusulat sa kanyang anak, ikinukwento ang pang-araw-araw na buhay ni Churchill, ano ang ginagawa niya, ano ang pakiramdam niya, at kung ano-ano pang maliliit subalit interesanteng detalye. Tinatayang nasa $13,000 ang halaga ng koleksyon, pero ang tunay nitong halaga ay lampas pa sa pera dahil nagbibigay ito ng bihirang sulyap sa pribadong buhay ng isang leader na humubog sa kasaysayan. Number 9. Terrifying sea creature found in Cape Town. Imagine mo na naglalakad ka lamang sa dalampasigan para mag-relax, tapos may makita kang parang pinaghalong kabibe, isda at pusit. Yan mismo ang nakita ni Leandra Biser sa isang beach malapit sa Cape Town habang nagbabakasyon. Ginawa niya ang natural na reaksyon ng karamihan, kinuha na ng litrato at ipinost sa Facebook para magtanong kung ano yun. Mukha itong gawa-gawa o parang creature sa horror movie, pero ito talaga ay totoo. Isa pala itong clingfish na kilala bilang red rock sucker. Agad itong nag-viral at ibinahagi ng 1,000 beses online. At sa katunayan, kapag buhay pa ang isda, medyo cute pa nga ito, nakatago ang matinding ngipin sa likod ng makakapal na labi. Subalit kapag pumanaw na at nabilad sa araw, talagang iba na ang kwento. Habang nadidehydrate ang balat, unti-unti itong kumikipot at humihila patras hanggang sa tuluyang lumantad ang panga at matutulis ng ngipin. Para bang ito ay unti-unting nagmamamify mula sa labas paloob. Karaniwan silang matatagpuan sa tide pools mula sa baybayin ng Namibia hanggang sa ilagang bahagi ng Swazulu Natal sa South Africa. Ang pangunahing pagkain nila ay mga aquatic snail na mahigpit na kumakapit sa bato. Pero sa lakas ng kanilang mga panga, madali nila itong natatanggal. Minsan talaga ang mukhang halimaw ay isang normal lamang na creature sa dagat. Number 8. Ferrari buried in a backyard. Mayroong dalawang paraan para magkaroon ng Italian sports car.
mag-ipon ng maraming pera o umasa na mayroong nakabaon sa likod ng bahay mo. Noong 1978, dalawang batang lalaki ang nag-explore sa bakuran ng bago nilang bahay. Habang naguhukay sila ng butas, mayroon silang napansing kakaiba sa ilalim ng lupa. At habang lumalalim ang hukay, laking gulat nila nang makita ang isang kotse na nakabaon. At hindi ito basta-bastang kotse, isa itong Ferrari Dino 246 GTS noong 1974. Sa investigasyon, nalaman na ito ay inireport na ninakaw 4 na taon bago yun. Dahil hindi na matagpuan ng may-ari, ibinenta na lamang ito sa insurance company sa pinakamataas sa bidder. Pero hindi pa rito nagtapos ang kwento. Noong 2012, merong lumabas na information na mismo ang mga may-ari ang nagbaon ng kotse sa isang bakanting swimming pool para makakuha ng insurance money. Matapos makuha ang bayad, naglaho sila at naiwan ng Ferrari sa ilalim ng lupa sa loob ng 4 na taon. Hanggang sa ito ay madiscover ng dalawang bata na naglalaro. Minsan talaga ang kayamanan ay hindi lang nawawala, ito talaga ay binabaon. Number 7, Disney Memorabilia in California. Kung fan ka ng palabas sa Storage Wars, alam mo na siguro ang thrill na dulot ng pagbubukas ng isang storage unit na hindi mo alam ang laman. Parang treasure hunt, maaaring puro basura, pero minsan ay jackpot. Noong 2011, isang napakalaking collection na may umigit kumulang 40,000 na piraso ng movie at TV memorabilia ang natagpuan sa isang inabandonadong storage locker sa California. Ang dating may-ari, mga executive sa industriya ng entertainment. Sa loob ng maraming taon, tahimik silang nagtipon ng kayamanan ng Hollywood, mga props, costume, poster, script, at iba pang production item mula sa iba't ibang pelikula. Pero nang hindi nila nabayaran ng renta ng storage unit, naiwan ang lahat ng laman nito at napunta sa auction. Sa auction na yon, dalawang maswerteng bidder ang nakakuha ng buong collection. At nang silipin nila ang loob, para ito talagang museo. Mayroong mga original na production cells mula sa The Walt Disney Company, mga hand-drawn animation sheet na ginamit sa paggawa ng mga klasikong animated films. Mayroong ding original artwork ni Tim Burton, mga unreleased publicity photos, at maraming theatrical posters na mayroong pirma. Hindi lang Disney, mayroong ding mga memorabilia mula sa Hollywood at maging Bollywood production. Ang ganitong klaseng collection ay maaaring umabot ng $1 million ang halaga kung balak mo itong ibenta. Pero sa katunayan, kung ikaw ang nakadiskubre nito, kakayanin mo ba itong ipagbili? O itatago mo na lamang bilang isa sa mga pinaka-epic na treasure find sa kasaysayan ng storage auction? Number 6, Pink Grasshopper. Ang pink grasshopper ay resulta ng isang genetic mutation na tinatawag na erythricin. Isa itong condition na may kinalaman sa recessive gene katulad ng albinism na nagdudulot ng kakaibang kulay at sa kasong ito ay kulay rosas. Isang pamilya mula sa Austin ang personal na nakasaksi nito nang matagpuan ng 3 taong gulang na si Brooks Bragger ang isang pink grasshopper sa kanilang hardin sa Oak Hill. Mahilig sa mga insekto si Brooks kaya ito ay kinausap niya at inalagaan pa niya na parang bagong kaibigan. Hindi nila agad alam kung gaano ito kabihira hanggang sa ito ay ginugol ng kanyang ina. Ayon mismo kay Jared Alvey mula sa University of Delaware, ang pink na kulay ng mga grasshopper ay karaniwang dulot ng recessive trait kaya napakadalang nito sa wild. Mayroong ding ilang expert na siyang naniniwala na maraming dominant trait ito noon. Pero unti-unting nawala dahil sa mas madaling makita ng mga predator ang matingkad na kulay rosas kumpara sa berdeng kapaligiran. Sa mundo na puro berde, ang pagiging pink ay parang merong ang spotlight sa katawan mo. Pero bakit sila ay umiiral pa rin? Posibleng merong mga panahon na nagiging kapakipakinabang ang pagiging pink. Halimbawa sa mga lugar na mayroong mapupulang damo o bulaklak. O kaya naman dahil sa tinatawag na Bayesian mimicry, na kung saan ang isang organismo ay ginagaya ang kulay ng ibang creature na hindi masarap kainin ng mga predator. Matapos pagmasdan at hangaan, ibinalik din ng pink grasshopper sardine na kung saan ito ay tunay na nababagay. Number 5, 3.5 million chunk of quartz in Arkansas. Isipin mo na lang na nagtatrabaho ka sa minahan, tapos bigla kang makadiskubre ng 8 talampakang bloke ng kristal na nagkakahalaga ng halos $3.5 million. Yan mismo ang nangyari kay Ron Coleman Mine sa Jezebel. Kilalang lugar ang reyong ito dahil sa 170 na milyang quartz vein na tumatakbo sa ilalim ng lupa. Kaya't kahit nakakagulat ang laki ng natuklasan, hindi na rin ito ganon kaimposible. Inabot ng 4 na araw ang paghuhukay bago tuluyang maiaw ng napakalaking bloke. Una, pinasabog ng mga crew ang bahagi ng lugar para mahanap ang vein, tsaka gumamit ng mga hand tools upang maingat na mahukay ang halos 2,000 pound ng tipak ng quartz. At sa huli nga, mga makina ang nag-angat nito palabas ng minahan. Isa ito sa mga pinaka-nakakabilib na crystal cluster na natagpuan mula nang magsimula ang pagmimina roon bago pa ang World War II. Ang bagong tuklas na ito ay pangalawa sa pinakamalaki sa kasaysayan ng minahan. Ang pinakamalaki, isang 9 na talampakang pabilog na formation na tumitimbang ng 3,000 pounds na natagpuan 1 o 2 taon bago ito.
Ang mas malaking piraso ay naipapakita sa iba't ibang trade show sa Arizona, habang ang $3.5 million na quartz ay nananatili muna sa Jezebel, inihintay ang susunod na swerteng bibili. Number 4. Message in a bottle. Habang naglalakad ka sa dalampasigan, talagang minsan mapapaisip ka, ano kaya kung maghulog ka ng bote na mayroong sulat sa loob at hayaang tangayin ng alon? Romantic, misteryoso at parang eksena sa pelikula. Subalit mayroong isang bote na talagang naglakbay sa loob ng mahigit isang siglo. Noong 2018, natagpuan ni Tonya Iliman mula sa port ng isang lumang bote habang naglalakad sa isang liblib na beach sa Western Australia. Noong una, akala niya decoration lamang ito, pero nang iuwi niya at patuyuin sa oven, napansin niya ang papel sa loob. Kalaunan, kinumpirma ng mga eksperto na isa itong tunay na mensahe mula sa isang German ship na mayroong petsang June 12, 1886. Ang bote ay inihulog mula sa barkong Paula bilang bahagi ng experiment ng German Naval Observatory upang pag-aralan ng agos ng karagatan at mga shipping route. Nakasulat sa note na kapag natagpuan ito, kailangang kontakin ng German consulate at medyo huli na para doon, mahigit 130 years na ang lumilipas. Number 3, $10 million in gold coins. Nais mo bang maramdaman ng pakiramdam na parang nasa Pirates of the Caribbean ka? Mga costume, espada at syempre, bundok ng ginto. Isang mag-asawa mula sa California ang halos makatikim ng ganong eksena sa totoong buhay. Habang naglalakad sila kasama ang kanilang aso sa isang trail na matagal na nilang dinadaanan, may napansin silang gilid ng isang kalawangin na lata na nakausli mula sa gilid ng burol. Hinukay nila ito gamit lamang ang patpat at inuwi. Sa loob, mga gintong barya. Ang natuklasan ay kilala ngayon bilang Saddle Ridge Hoard na naglalaman ng 1,411 gold coin na ginawa sa pagitan ng 1847 at 1894. Ang kabuuang tinatayang halaga, humigit kumulang $10 million at hindi lamang isang lata ang kanilang nakuha. Sa mga sumunod na balik nila sa lugar, mas marami pa silang nahanap na treasure field guns. Natural lamang na hindi nila inilantad ang kanilang mga pangalan. Dahil sa ganitong halaga ng pera, siguradong biglang dadami ang kamag-anak at kaibigan na mangangamusta. At minsan, ang simpleng paglalakad lang sa labas ay maaring magbago ng buong buhay mo. Number 2, a glass ball. Isang mag-asawa ang naglalakad lamang sa dalampasigan nang mapansin nila ang isang kakaibang bagay na nakausli sa buhangin. Isang bilog na salamin na parang bola. Pero hindi ito basta decoration lamang. Habang tinitignan nila ito ng malapitan, napansin nila na ang loob at paligid nito ay tila naging tahanan ng mga maliliit na creature, parang isang mini marine ecosystem na nabuo sa paglipas ng panahon. Mayroong ding ilang haka-haka na ang ilang ganitong klaseng glass ball ay bahagi ng isang art project. Ayon sa mga kwento, mayroong isang artist na gumagawa ng mga ito at itinatago sa iba't ibang bahagi ng mundo para matagpuan ng mga tao na parang modern treasure hunt. Imagine mo naglalakad ka lamang sa dalampasigan tapos mayroong kang madidiscover na parang lihim na sining ng mundo. Number 1, Action Comics number 1. Ang Action Comics number 1 ay ang unang paglabas ni Superman sa mundo ng comics at kinilala bilang pinakamahal na comic book sa kasaysayan. Mayroong tinatayang nasa 100 copies na lamang ang natitira sa buong mundo. At ang isa sa mga ito ay dating pag-aari ng aktor na si Nicolas Cage. Binili niya ito noong 1997 sa halagang $150,000. Pero noong 2000, ninakaw ito mula sa kanyang bahay sa Los Angeles at inakala niyang tuloy na itong nawala. Hanggang sa isang maswerteng tao ang nakadiscover nito sa loob ng isang inabandonadong storage locker sa Southern California. Sa huli, si Nicolas Cage ay nag-decide na ibenta pa rin ang comics at nakakuha siya ng $2.16 million. Kaya kung mayroon kang bagong comics dyan, baka gusto mong ingatan ng gusto. Ilagay mo sa tamang lagayan, panatilihing maayos ang kondisyon, dahil balang araw, maaari itong maging susi sa isang napakalaking halaga.